Argus? Ano to? Nanginginig ang kalamnan ni Denise habang ipinapakita sa asawa niyang si Argus ang damit nitong hinubad na may red lipstick pa sa kwelyo. Nagngingit-ngit ang kanyang ngipin. Gusto niyang sakalin ng lalaki at ipulupot ang long sleeve ng shirt nito sa leeg niya nang hindi na makahinga. At baka sakali sa ganoong paraan ni matauhan. Kaya lang hindi niya magawa. Nakikipagkita ka na naman ba kay Alice? Galit na dagdag niya. Natatarantang lumapit sa kanya si Argus. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. Babe, no. Sinabi ko sa'yo, di ba? Graduate na ako dyan. Hindi na ako babalik sa dating gawain ko. Ikaw na lang ang baby ko. Marahas niyang tinabig ang kamay ng asawa. Then explain this. Bakit may ganito ka? Tumulala ito. Halatang nag-iisip ng idadahilan sa kanya. Mas lalo namang uminit ang ulo ni Denise. Agad niyang kinuha ang phone niya sa bulsa at nag-dial ng number. I will make sure your dad will find out about this. Nanlaki ang mga mata ni Argus. Agad siya nitong pinigilan. Nagsusumamo ang tingin ng lalaki. Please, this is the last. I'm telling you babe, ito na ang huli naming pagkikita. Hindi na mauulit. Hindi na mauulit? Nanginginig na ulit niya sa sinabi ng lalaki. Diyos ko naman Argus, ganito na lang ba tayo lagi? Umiling ang lalaki bago siya hinawakan sa magkabilang balikat. Babe, listen to me. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa asawa. Dahilan para tila ba tumigil ang mundo nilang dalawa. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang tumingin sa kanya si Argus. Puno ng pagtataka at galit ang mga mata nito pero hindi siya nagpatinag. I'm so tired of you. I will file an annulment. Hinagis niyang damit ng asawa sa mukha nito bago naglakad papasok ng kwarto. Narinig pa niya ang sigaw ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. Matagal na siyang nagtitiis sa pagiging babaero nito. Umaasa na magbabago rin, ngunit mukhang malabo pa sa tubig baha ang kanyang pag-asa. Ilang beses na niyang pinagbigyan ng lalaki. Sa tuwing mahuhuli niyang lalaki, pareho lang ang ginagawa nito. Magmamakaawa at nagsusumamo sa kanya. Pero in the end, uulit-ulitin ang katarantaduhan. Pero unlike noon, this time, sisiguraduhin niyang hindi na makakaulit ang lalaki. Sisiguraduhin niyang malalaman ng mga magulang nito ang katotohanan. Maging ang mami at daddy niya ay ganoon din. This arranged marriage thing ends here. Hindi na ako makikisama pa. After all these years, alam naman niyang walang nararamdaman ng lalaki sa kanya. Ginawa lang naman ito ang pakasalan siya dahil sa pakiusap ng pamilya nito. Napaupo siya sa kama at tumulala sa kawalan. Ilang segundo lang ang dumaan at naramdaman niya ang panggigilid ng kanyang luha. Kung si Argus ay walang nararamdaman para sa kanya, ay siya'y mayroon. High school pa lamang, crush niya na ang lalaki. At akala niya, magiging masaya siya kapag ikinasal na siya sa taong gusto niya. 5 years. 5 years niyang sinamahan si Argus. Pero hindi pa rin siya nakita ng lalaki. Hindi pa rin siya nito natutunang mahalin. Nanginginig na niyakap niya ang sarili at doon na siya napahagulgol. Paulit-ulit na pumasok sa isip niya ang ilang mga pagkakataon na nahuli niyang lalaking nangangaliwa. Mga pagkakataon na para siyang paulit-ulit nitong sinasaksak sa likod. Ang mga oras na nagpauto siya dahil ayaw niyang mabahira ng kahit anong isyu ang pangalan ng lalaki. Ayaw niyang malaman ng mga tao na hindi perpekto ang CEO ng isang kilalang kumpanya sa bansa. Tama na. Tama na ang ilang sandaling pinagtakpan niyang asawa. Tama na ang ilang beses na tiniis niyang masaktan. This time, pipiliin na niya ang sarili niya. Oras na para tapusin ang larong to. Dahil sa pag-iyak, hindi na malaya ni Denise na nakatulog na pala siya. Nang nagising siya, patay na ang mga ilaw at tahimik na rin ang buong bahay. Gabi na ba? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Mabilis siyang tumayo para sana kumuha ng maiinom nang biglang bumukas ang ilaw. Napaatras pa siya sa gulat. Maya-maya, muli na naman itong namatay. Weird. Komento ni Denise sa sarili. Dumiretso siya sa kusina. Nagsimula siyang kumuha ng tubig habang iniisip kung nasaan na naman ba ang magaling niyang asawa. Nasa kalagitnaan siya ng ginagawa
nang biglang may marinig siyang malakas na kalabog mula sa sala. Napahinto siya at napatingin sa direksyon nito. Sa hindi malaman na dahilan, biglang kumabog ang dibdib niya at agad siyang napakapit sa basong hawak. Natahimik ang buong bahay bago yun, kaya naman ang ingay tila kumakaladkad sa kanyang mga tenga. May nahulog lang siguro, bulong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit may parte ng isip niya na nagsasabing hindi simpleng pagbagsak lamang yun. Hindi siya mapakali, kaya naman nagdesisyon siyang tignan kung ano man ang nalaglag. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng kusina. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan ng dining room, biglang bumukas ng malakas ang main door. Napasigaw siya at muntik nang mabitiwan ng pitsil. Isang grupo ng mga lalaki ang bumulaga sa kanya. Marurungis ang suot. Mga nakatakip ang muka gamit ang panyo at sombrero. Ang iba sa kanila may hawak na bakal na tubo at isa pa'y may dalang maliit na kutsilyo na kumikislap sa ilalim ng madilim na paligid at liwanag ng buwan. Halughugin niyo ang buong bahay. Malakas na sigaw ng isa. Malalim ang boses nito dahilan para mas lalo siyang kabahan. Napaatras si Denise. Kumakabog ang dibdib. Mga akyat bahay. Anya sa sarili. Agad siyang nagtago sa likod ng dining door. Pinakiramdaman niya ang mga yabag. Halos magpasalamat siya sa lahat ng santo nang marinig niyang paglakad ng mga iyon papaakyat ng second floor. Ramdam niyang bigat ng presensya ng mga ito. Dahilan kung bakit halos hindi na siya huminga. Hanapin niyo siya. Narinig niyang utos ng kung sino. Mabilis na napapikit si Denise. May mga natira pa palang tao sa first floor. Gusto pa naman niyang tumakbo palabas. Pero alam niyang makikita siya ng mga ito. Ang bintana ay sarado at ang telepono ay nasa sala. Eksaktong lugar kung saan nakatayo ang mga lalaki. Naiwan din niya ang iPhone niya sa second floor kaya naman hindi niya alam kung paano tatawag ng tulong. Naririnig niya ang ingay sa itaas. Mukhang naghahalughog ang mga lalaki. Base sa pandinig niya, malamang ay binubuksan ng mga ito ang mga aparador. Sinisipa ang mga pinto at pinapasok ang mga silid. Sa bawat kalabog ng hinahampas nilang gamit, kumakabog din ang dibdib ni Denise. Hindi ako pwedeng dumito lang. Agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Pero bago pa siya makaalis sa pwesto, nakarinig na siya ng sigaw. Wala dito! Sigaw ng isa. Hanapin niyo! Mabilis na tugon ng kung sino. Dalawang nagmamadaling bumaba sa hagdanan. Nagsimulang kabahan si Denise. Ramdam niya ang pawis na bumabakat sa kanyang batok at ang malamig na hangin na hindi niya alam kung saan ba nanggagaling. Hindi niya alam kung ano bang gagawing hakbang. Kailangan niya makalabas bago pa siya makita ng mga ito. Ngunit bawat side niya ay delikado. Sa main door ay naroon ang ilang lalaki. Sa back door naman, kailangan niyang umakyat sa second floor para makadaan dito. Mas hindi pwede, mas delikado. Isang maling galaw lang niya, malalaman ng mga itong naroon siya. Habang nagpapatuloy ang paghahalughog ng mga lalaki, lalong humihigpit ang pagkakahawak ni Denise sa baso na hawak niya kanina. Nagsisimula na siyang umisip kung paano ba siya makakaligtas. Pero bago pa siya makapag-isip ng paraan upang makatakas, narinig niya ang isang yapak. Naglalakad iyon palapit sa kanya. Nanginginig niyang niyakap ang sarili. No, no. Hindi nagtagal, nakarating ng yapak sa mismong pintuan ng dining. Huminto iyon kasabay ng paghigit ng hininga ni Denise. Alam ko kung nasaan siya. Bulalas ng kung sino mang nasa tabi niya, sabay silip sa likod ng pinto. Nabitiwan niyang hawak na pitsil, kaya naman gumawa yun ng malakas na ingay. At kumalat ang tubig sa sahig. Nagdagdag iyon ng lamig sa kanya. Wala akong pera. Wala rin akong gamit na mahalaga dito. Maawa naman kayo. Garalgal ang tinig ni Denise. Nanginginig siya habang nagsasalita. Sinubukan pa niyang lumuhod. Ngunit ginisihan lang siya ng lalaki bago siya hinawakan sa braso. Nandito! Anito. Mabilis na nagsisulputan ng mga lalaki na nagmula sa kung saang lupalop. Mas lalong kinabahan si Denise. No! No! Mariing sigaw niya. Sisiguraduhin kong malalaman ng asawa ko ang ginagawa ninyo. Pananakot niya sa mga ito. Ngunit tila hindi iyon umubra.
Biglang pumulandit ang halakhak ng lalaki na nasa paanan ng hagdanan. Hindi lang pera ang pakay namin. Tingin mo ba, natatakot kami sa asawa mo? Tila mapang-asar nitong tanong. Nakita niyang may tiningnan ito sa gilid ng bahay bago sumenya sa lalaking may hawak sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Anong kailangan niyo? Pera? Alahas? Ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sa halip, sinenyasan muli ng lalaking nasa hagdan na sa tingin niya ay pinuno ng grupo, ang mga kasama. Mabilis siyang dinakma ng dalawang lalaki mula sa magkabilang braso at pilit siyang hinila palabas ng dining. Bitiwan niyo ako! Tulong! Napasigaw si Denise. Sinusubukan niyang pumiglas pero mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng mga lalaki. Alam din niyang kahit magsisigaw siya, walang makakarinig sa kanya. Ang mga kapitbahay nila'y malalayo. Bukod pa doon, soundproof ang kanilang bahay. Habang naglalakad sila patungo sa gitna, naramdaman niyang matalim na dulo ng kutsilyo na idinikit sa kanyang tagiliran ng isa sa mga lalaking may hawak sa kanya. Tumahimik ka, kundi. Mariing banta ng lalaki. Tumulo ang luha ni Denise. Nagsimula na siyang manginig sa takot. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tanging pag-iling at impit na hikbi ang nagawa niya. Habang hinihila siya ng mga lalaki, nanlalabo ang kanyang paningin. Parang unti-unting nagiging malayo ang lahat. Ang sala, ang dingding, ang pintuan. Dito na ba siya mamamatay? Naririnig pa niyang yabag ng mga lalaki, pero tila wala na siya sa sariling katawan. Ang ingay ng mga anino sa paligid ay halos hindi niya na maintindihan at ang malamig na boses ng pinuno na tila ba'y may inuutos. Nawawala na ng pag-asa si Denise. Alam niyang hindi na siya basta-basta tatakutin lang. May balak silang tapusin siya. Patay na lang natin dito. Bulong ng isa, sabay hatak sa kanya ng mas madiin. Naramdaman niya ang pagtarak ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Hindi na siya gumalaw. Tinanggap na lang niya ang kapalaran. Pagod na siya at dumidilim na ang kanyang paligid. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Para bang nawawala ang bigat ng kanyang katawan. Hanggang sa bigla na lang nanlabo ang lahat. Ang mga mukha ng mga lalaki na nagmistulang anino ay unti-unting naglaho. Ang ingay ng kanilang mga tinig naging ugong na lamang sa kanyang tenga. At sa huling segundo, bago tuluyang nagdilim ang lahat, dama niya ang matinding lamig ng kutsilyo sa balat niya. At doon, sa gitna ng takot at kawalan niya ng pag-asa, tuluyan siyang nawalan ng malay. Dahan-dahang iminulat ni Denise ang kanyang mga mata. Puting kisame, amoy ng antiseptiko at malamlam na liwanag mula sa isang ilaw sa kisame ang bumungad sa kanya. Sa unang tingin, aakalain niyang nasa hospital siya. Ngunit kakaiba ang katahimikan ng lugar. Walang ingay ng ibang pasyente. Walang yabag ng mga nurse. At lalong walang tunog ng makina. Patay na ba ako? Nagulat siya nang mapansin na nakahiga siya sa isang kama. May benda sa kanyang tagiliran kung saan niya naramdaman ang matalim na kutsilyo. Nasaan siya? Nakaligtas ba siya? Sino naman ang nagligtas sa kanya? Mas lalo siyang napatitig nang makita niyang nakapaligid sa kanya ang parehong mga lalaki na pumasok sa kanyang bahay. Halos mapasigaw siya kung hindi lang niya napansin na may kakaiba sa mga ito. Hindi na sila nakatakip ng muka. Nakikita niya na ngayon kung anong itsura ng mga ito. Bagay na siyang ipinagtaka niya. Anong binabalak ng mga lalaki? Nakaupo ang mga ito sa sofa at tila ba naghihintay. Ang isa sa mga ito ay may hawak pang isang lumang first aid kit habang may inaayos na benda. Anong ginagawa niyo? Mahinang tanong ni Denise. Nanlalata pa rin siya't nangihina. Halos hindi niya maisatinig ang tanong. Pero sapat yun para mapalingon sa kanyang pinuno ng grupo. Ginagamot ka namin. Hindi ba obvious? Hindi pa oras para mamatay ka. Nanginig ang kanyang katawan. Ha? Hindi ba nilooban ng mga ito ang bahay nila para patayin siya? Bakit ginagamot siya ng mga ito ngayon? Balak ba ng mga lalaki na i-torture siya hanggang sa mamatay? Bakit? Akala ko, papatayin niyo ako. Nanginginig na tanong niya. Hindi makapaniwalang tinitigan niya isa-isa ang mga lalaki. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Pero this time, di hamak na mas kalmado ito kaysa noong nasa mansyon siya. Napangisi ang pinuno.
Tama ka. Yun ang utos sa amin. Yun ang utos ng asawa mo. Wala sa sariling napatitig siya sa lalaki. Tila nabingi siya sa narinig. Anong sinabi nito? Asawa niyang nag-utos sa kanila? Si Argus mismo? Nang hindi siya sumagot, nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang lalaki. Ang asawa mo mismong nagbayad para tapusin ka. Iyon ang plano niya. Ang ipapatay ka at palabasin iyon na may nanloob sa mansyon ninyo. Ilang oras mula ngayon, mababalitaan ng lahat na patay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Anong ibig mong sabihin? Hindi magagawa yun ni Argus. Desperado niyang sambit. Pilit siyang bumabangon. Ngunit agad siyang itinulak pabalik ng isa sa kanila. Kalma lang. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Singit ng isa. Mas batang itsura nito kaysa sa iba. Malayo yan sa puso. Pero baka magka-infection ka pa rin. Humiga ka muna. Ngumisi ang pinuno. Sa ayaw mo o hindi, si Argus ang nag-utos sa amin. Kapag nailabas na ang balita, iisipin ng lahat na wala ka na. At iyon ang gusto ng asawa mo, na mawala ka ng tuluyan sa buhay niya. Gusto niyang palabasin na isang aksidente ang pumatay sa'yo at nang mapadali ang paglaya sa'yo. Parang sasabog ang ulo ni Denise sa mga naririnig niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Si Argus, gusto ba talaga siyang ipapatay ng lalaki? Ang taong pinakasalan niya, minahal niya at pinagkatiwalaan. Ito ba talaga ang mismong nagutos para patayin siya? No, hindi totoo yan. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o sisigaw. Ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanya. Nagsimulang manggilid ang kanyang mga luha. Nasa isang palabas ba siya na siya ang bida? Joke time ba ito? O nawawala na siya sa sariling pag-iisip? O baka patay na siya at isang kalokohan lamang ang nangyayari? Pero bakit? Bakit niyo ako ginagamot kung plano niyo rin lang palang patayin ako? Pilit niyang tanong. Nagkatinginan ng mga lalaki. Bumuntong hininga ang pinuno bago sumagot. Mas malaki ang binayad ng lalaking gustong iligtas ka. Hindi namin alam ang buong detalye. Siya na lamang tanungin mo. Lalaking gusto kong iligtas? Muli siyang napatitig sa mga lalaki. Unti-unting nababalot ng matinding pagtataka ang isip ni Denise. Gusto siyang patay ni Argus, pero may isang lalaking gusto siyang iligtas. Nasaan ba siya? Romance movie? Hindi niya alam kung sino bang may saltik sa kanila. Si Argus na gusto siyang patayin. Siya na halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. O ang mga lalaki na kausap niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Agad na napalingon dito ang grupo. Siya naman ay napatulala. Tila ba nakakita siya ng multo sa lalaki? Hindi. Boss, we received the payment. Ngumisi ang pinuno ng grupo. Thanks for the extra. Ang generous mo naman, boss. Naayos na namin ang lahat. Ang maiisip ni Argus ay pinatay namin ang asawa niya. Malinis ang trabaho. Salamat sa tiwala at sa bonus. Tumingin ang lalaking bagong dating sa kanya bagong umiti. Tumango ito sa grupo bago nagsalita. Iwan niyo na muna kami. Anito, tila may isang katawan ng grupo na mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Hindi pa nakalimutan ng mga ito na isara ang pinto. Naiwan silang dalawa ng lalaki sa kwarto. How are you feeling? Pagkuway tanong nito sa kanya. Tinitigan niyang lalaki ng ilang segundo bago sumagot. Andrew Miles, ikaw ang nagligtas sa akin? Mahina niyang sambit. Hindi makapaniwala na ang dating pangalan na naririnig lang niya sa negosyo ng asawa niya ay siya ngayong dahilan kung bakit humihinga pa siya. Gusto mo bang makaganti sa asawa ko dahil natalo niyang negosyo mo? Alam niyang hindi magagawa ni Argus ang patayin siya. At ngayon, naging malinaw na ang lahat. Tumango ang lalaki, seryosong nakatitig sa kanya. Hindi ko ginawa to dahil natalo ko ni Argus sa negosyo. Ginawa ko to dahil alam kong gagawin ni Argus ang lahat para manatili sa tuktok kahit buhay ng asawa niya ang kapalit. Matagal na akong biktima ng kasakiman niya. Gusto kong hindi matuloy ang plano niya at iyon ay ang patayin ka. This time, not everything will go according to his plan. Nanginginig ang kamay niyang napakuyom dahil sa inis. Sinungaling ka. Ginagawa mo lang to para sa pansarili mong interes. Paano mong mapapatunayan sa akin na gusto nga akong patayin ng asawa ko? May ebidensya ka ba ha? Humugot ng malalim na buntong hininga si Andrew.
Alam kong sasabihin mo yan. Kinuha nito ang isang phone mula sa bulsa. Bahagyang nagtipa at ibinigay iyon sa kanya. Napalunok naman si Denise habang tinitignan na mag-play ang isang voice record. Maririnig ang boses ni Argus sa background, kung saan maririnig ang usapan nila kung paano siya mawawala. Upang makasama na nito ng legal ang kabit nito. Nanginginig na napahigpit ang hawak ni Denise sa cellphone. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Boses iyon ni Argus, hindi siya maaring magkamali. Tila huminto ang mundo niya. Wala siyang ibang naririnig kung hindi ang boses ni Argus na idinedetalye ang pagkamatay niya. Natapos ng recording pero nanatili pa rin siyang tahimik. Ang malamig na hangin mula sa bentilador ay tila ba sumasabay sa bigat ng mga salitang narinig ni Denise. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Mahigpit ang hawak sa kumot na para bang iyon na lang ang natitirang sandigan niya laban sa lahat ng gulo. Sa kanyang harapan, nakatayo pa rin si Andrew. Matikas pa rin ang tindig. Ngunit halata sa mga mata nito ang pag-aalala sa kanya. Hindi nito alam kung kakausapin pa ba siya o ano. Pero sa huli, pinili nitong basagin ang katahimikan. Matagal ko nang minamanmanan ng asawa mo. At sa lahat ng oras na yun, isang bagay ang lagi kong napapansin. Hindi siya tumitigil makipagkita sa isang lalaki. Una kong inisip na isa lang itong kasosyo sa negosyo. O marahil isang tauhan na masyadong malapit sa kanya. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may mas malalim pa roon. Napakunot ang noo ni Denise. Tumingin si Andrew sa kanya. Diretso't walang alinlangan. Nakipag-ugnayan ako sa lalaking yon at doon ko nalaman ng totoo. Matagal na palang pinaplano ng asawa mong ipapatay ka. Nanlaki ang mga mata ni Denise. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Takot, sakit o galit. Parang biglang bumagsak ang mundo sa kanyang harapan. Matagal na? Nanginginig ang tinig niyang tanong. Tila ba hindi matanggap ng kanyang puso ang katotohanan. Ngunit narito na siya. Nangyari na ang lahat. Nakasalubong na niya ang sariling kamatayan. At tanging estranghero lang ang dahilan kung bakit siya humihinga pa ngayon. Isa pa, malinaw ang boses ni Argus. Maliban doon, nakita niya rin ang CCTV footage at picture ni Argus na nakikipagkita sa pinuno ng grupo. Wala akong balak na patayin ka, Denise. Mahinahon, ngunit matalim na sabi ni Andrew. Kinailangan lang namin gawin yon. Ang palabasin na patay ka at saksakin ka. Para makita sa CCTV at para maniwala si Argus na nagtagumpay na siya. Peke ang bangkay na makikita ng mga pulis. Ang totoo, ligtas ka rito. Lahat ng makakakita sa bangkay mo, maniniwalang wala ka na. Kahit ang mga kaibigan mo, pamilya mo, lahat sila nagluluksa ngayon. At walang makakaalam ng totoo maliban sa atin. Lumapit si Andrew sa kanya. Marahan itong ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero ito ang tanging paraan para hindi na magtagumpay si Argus. Kung mananatili ka rito, masisira lahat ng plano niya. At higit sa lahat, mabibigyan ka ng pagkakataong makapagsimula muli. Nasa iyo ang desisyon kung anong gusto mong gawin, pero sa ngayon, magpagaling ka muna. You can use that phone to call me in case of emergency. Matapos nun, iniwan na siya ni Andrew. Walang nagawa si Denise kung hindi ang tumulala sa kisame. Noong gabi, nalaman niya na totoo ang sinasabi ng lalaki. Naging usap-usapan ng pagkamatay niya. At sa mata ng lahat, ay pinagluksa siya ng magaling niyang asawa. Maging ang mga kaibigan niya ay ganoon din. Naging matibay na ebidensyang CCTV ng mansyon kung saan kitang-kita na sinaksak siya ng kung sino. Bago pinalaganap ng mga ito ang isang sunog, may nakitang katawan ng isang babae. Hindi na ito nakilala, pero nakasuot ito ng parehong damit na suot niya ng araw na iyon. Walang naramdaman si Denise. Hindi siya umiyak at hindi siya nalungkot nang makita niya ang asawa. Hindi niya alam kung dahil ba sa galit niya o talagang wala siyang naramdaman ng mga oras na yun. Hindi na niya gusto ang lalaki. Ilang araw na nanatili sa maliit na kwarto niya si Denise. May pumupuntang isang doktor para gamutin siya. Pero ang madalas niyang kasama ay si Ethan, ang pinakabata sa grupo, at madalas tumambay lang sa kwarto niya para sa wifi at maglaro ng video games. Pero ayos na yun sa kanya. Okay na sa kanyang company ni Ethan. Nang humilom ng mga sugat niya, ay doon lang muling nagpakita si Andrew.
Ano na palang plano mo? Tanong niya sa lalaki. Sandaling natahimik si Andrew. Tinitigan siya nito ng ilang segundo bago ito sumagot. Tinulungan kita dahil gusto kong hindi maging successful ang plano ni Argus. Matagal na akong tinalo niya sa negosyo, Denise. Pinahiya niya ako, giniba ang pangalan ko, at inagawan ng lahat ng pag-asa. Ngunit higit pa ron, nakita ko kung paano niya sinasaktan ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Isa na roon na ikaw. Kaya kita tinulungan. Yun lang ang dahilan ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi mabasa ni Denise ang iniisip ng lalaki, kaya naman nagtanong ulit siya. Kung ganun, anong dapat kong gawin? Umupo si Andrew sa tabi niya. Tulala ito sa naglalarong si Ethan. Tutulungan kitang makaalis ng bansa. May mga koneksyon ako sa labas at kaya kitang itago. Doon ka magsimula ng panibagong buhay. Malayo sa mga kamay ni Argus. Tutulungan ka ni Ethan. Sasama siya sa'yo. Hala, bakit ako? Reklamo naman ng isa. Hindi niya ito pinansin. Paano ang pamilya ko? Paano ang mga kaibigan ko? Mabilis na tanong ni Denise. Iiwanan ko na lang ba sila? Wala bang ibang paraan? Huminga ng malalim si Andrew. Kung pipilitin mong lumapit pa sa kanila, malalagay ka lang sa panganib. Tandaan mo, naniniwala silang patay ka na. At hanggat ganoon ang paniniwala nila, ligtas ka. Pero oras na makita ka nilang buhay, oras na kumalat ang balita, malalaman din ni Argus at hinding-hindi niya hahayaan na makatakas ka muli. Nanatiling tahimik si Denise. Pinipigilan niya na mapamura sa sitwasyon niya. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Kung babalik siya, baka doon pa siya tuluyang mamatay. Kaya ko ba? Kaya ko bang mabuhay ng parang multo? Mabuhay na parang wala na ako? Nadama niya ang kamay ni Andrew sa kanyang balikat. Hindi ka multo, Denise. Ikaw ang ebidensya. Ikaw ang katotohanan na hindi kayang patayin ni Argus ang lahat ng tinatapakan niya. Sandaling katahimikan ng namayani sa kanila. Hanggang sa tila may naisip si Denise. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin ng diretso kay Andrew. Hindi ako tatakas. Hindi ako mamumuhay na parang multo. Habang si Argus patuloy na nagtatagumpay. Gusto kong makita siyang bumagsak. Gusto kong ako mismo ang maging dahilan kung bakit mawawala lahat ng ipinagmamalaki niya. Nakita niyang bahagyang nagulat si Andrew sa kanyang sinabi. Maging si Ethan na naglalaro lang, napahintot na patingin sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nakikita niyang paghanga ng dalawang lalaki sa desisyon niyang iyon. Kung ganun, tutulungan kitang maghiganti. Nakangiting sagot sa kanya ni Andrew. Doon nagsimula ang kasunduan nilang dalawa. Isang alyansa na hindi nabuo sa pag-ibig, kundi sa galit at iisang layunin, ang tuluyang pabagsakin si Argus. Ilang linggo ang lumipas at magkasama nilang sinimula ni Andrew ang tahimik ngunit masinsinang imbestigasyon. Gamit ang mga koneksyon at taong tapat kay Andrew, sinundan nila ang bawat galaw ni Argus. Mula sa mga meeting nito na tila inosente, hanggang sa mga gabi ng pakikipagkita niya sa kanyang babae. Lunes ng gabi, lagi siyang lumalabas kasama ang babae niya sa parehong hotel. Pareho rin ang routine nila. Darating siya sa parking lot bandang 8:00. Aalis kinabukasan bago sumikat ang araw. Ulat ni Andrew habang ipinapakita ang mga litratong kuha ni Ethan. Tahimik na tumango si Denise. At tuwing Martes, laging nagkakaroon ng board meeting. Doon siya nagtatagal hanggang hapon. At pagkatapos, diretso sila ng babae niya sa restaurant nito. Tumango-tango si Andrew, maging ang mga miyembro ng grupo na ngayon katuwang nila sa pag-iimbestiga. Pero hindi ka pa rin pwedeng kumilos. Babala ni Ethan sa kanya. After all, ikaw pa rin ang legal na asawa at maaaring magulat ang lahat kapag nakita ka. Mapupurnada ang plano. Yun ay kung magpapakilala siya bilang Denise. Seryosong dugtong ni Andrew. May plano ko, pero hindi ko alam kung papayag ka. Maaari kang magpanggap bilang asawa ko. Bilang si Dan Miles. We will give you another name. But this time, makakalapit ka na sa asawa mo nang hindi niya namamalayan. Upang maisakatuparan ng plano, pumayag siya sa suhestyon ni Andrew. Pinutol niya ang kanyang mahabang buhok at tinina ito ng matangkad na pula. Maging ang kanyang kilay ay ganoon din. Ang dating inosenteng muka, nabalutan ng matapang na make-up. Nagkaroon din siya ng bagong mga damit na malayo sa style niya dati.
Ngayon, siya'y nagmistulang babaeng kayang makipagsabayan sa mga modelong pinafollow ni Argus online. Kasabay nito, si Andrew ay gumamit ng kanyang mga koneksyon upang makagawa ng mga peking dokumento. Hindi na siya si Denise. Sa mga papel, siya ay si Den Miles, isang babaeng mula sa isang bansa at legal na kasal kay Andrew. Simula ngayon, sabi ni Andrew habang inaabot sa kanya ang bagong mga dokumento. Ikaw si Den Miles, asawa na kita. Tinitigan ni Denise ang bagong pasaporte niya, lisensya at marriage certificate. Sa loob ng mga iyon, nakita niya ang sarili ngunit ibang tao na. Napangiti siya ng mapait. Kung ganun, panahon na para magpakita ako kay Argus. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo nilang nakakabisado ang routine ni na Argus at ang babae nito. Isinulat nila sa isang malaking board ang schedule ng lalaki bawat linggo. Oras sa negosyo, oras sa pagtambay sa mga bar, at maging ang maliliit na detalye tulad ng paboritong alak at mga taong lagi nitong kasama. Bawat galaw niya, kabisado na natin, sabi ni Andrew habang nakatingin sa board. Ang kailangan na lang kung paano natin gagawin ang unang hakbang. Ngumiti si Denise. Ang mga mata niya kumikislap ng kakaibang apoy. Hindi ko siya papatayin. Hindi yun magiging masarap. Gusto ko siyang dahan-dahang gumuho. Gusto kong maramdaman niyang lahat ng sakit na naramdaman ko. Pinag-aralan nila kung sino ang babae ni Argus. Isang sekretaryang matagal nang nagtrabaho sa kumpanya ng lalaki. Pero dahil mas passion nito ang pagluluto, nagtayo ito ng sarili nitong restaurant, si Alice Cruz. Maganda, matalino, ngunit higit sa lahat ay tuso. Matagal nitong nilandi ang lalaki at base sa mga alam nila sa babae ay hindi si Argus ang una nitong lalaki. Kung si Alice ang pinakamalapit sa kanya ngayon, siya ang magiging unang piraso ng laro ko, sabi ni Denise. Gamit ang kanyang bagong pagkakakilanlan, nagsimulang sumulpot si Den sa mga lugar na madalas puntahan ni Alice. Isang beses, dinalaw niyang restaurant ng babae nang sakto itong naroon at tumutulong bilang isang cook. Sakto naman na mali ang order na naibigay sa kanya nang sa tingin niya ay bagong empleyado. Agad itong humingi ng tawad sa kanya at nakita niya kung paano ito pagalitan ng manager nito, bagay na nakatawag pansin ng marami. No, it's okay. As people make mistakes sometimes. Anya nang nakangiti. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Alice. Nakasuot pa ito ng apron na palapit sa kanila. Ace, it's okay. I got this. Humarap sa kanyang babae. Ma'am, napatigil ito sa pagsasalita nang siya'y makita. Bahagya itong nagulat bago nagkunot ng noo. Kilala niya ako. Mariing ani din sa sarili. Ilang sandali ang lumipas bago nakarecover ang babae at muli siya nitong binati. Humingi ito ng paumanhin sa kanya at nag-offer ng free food. Matapos nun, bigla na lang nawala si Alice. Ayon sa naghatid ng pagkain niya, nagmamadali raw umalis ang babae dahil sa emergency. Napangisi naman si Denise. Emergency? May as. Hindi niya alam kung bakit tila nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan na malaman na alam nito kung sino siya. Hindi na siya si Denise, ang babaeng api at biktima. Siya na ngayon si Den, isang multo mula sa nakaraan, handang durugin ng lalaking muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Kinagabihan, muli siyang nakatanggap ng balita kay Ethan tungkol sa magaling niyang asawa. Pumunta ang asawa mo sa bahay ng mga magulang mo. Tinatanong ng lalaki kung nakita ka ng mga ito. Pero inakala lang ng mga magulang mo na dahil lang yun sa stress ni Argus dahil sa pagkamatay mo. Hindi na siya nagtaka na ipinaalam ni Alice kay Argus ang tungkol sa kanilang pagkikita. Marahan niyang nginitian si Ethan. Umpisa pa lang to, Ethan. Nagsisimula pa lang ako. Naging sunod-sunod ang pagpapakita niya kay Alice. Minsan ay sa salon kung saan nagpupunta ang babae. O kaya naman sa store kung saan ito namimili ng mga damit. Kapag nakikita na siya nito at nakikita niya ng takot sa mga mata ng babae, doon na siya nawawala. Doon na siya umaalis. She's here! Denise is here! Isang beses, nagpakita siya kay Alice sa isang department store at saktong kasama nito si Argus. Alice, Denise is dead. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Inis na tanong ni Argus dito. Hindi maiwasan ni Ethan na matawa
Habang pinapanood nila sa malayo ang dalawa, nagsisigawan na kasi ang mga ito at pinagtitinginan na. Pathetic. Let's go. Aya niya sa lalaki. Ha? Nag-i-enjoy pa ako eh. Halika na. Wala nang nagawa ang lalaki kung hindi ang sumunod sa kanya. Tuwing lalabas siya, laging si Ethan ang kanyang kasama. Minsan ay kasama niya ilang miyembro, pero dahil may mga ginagawa rin ng mga iyon, tanging si Ethan lang ang kanyang nakakasama. Hanggang sa dumating ang araw na ayain siya ni Andrew na sumama sa isang event. Ayon sa lalaki, naroon si Argus at oras na rin para makita siya ng dating asawa. Handa ka na ba? Bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng building kung saan nangyayari ang event. Agad naman na natawa si Andrew bago siya hinawakan sa bewang. Relax, I'm with you. Ilang beses na siyang sinama ni Andrew sa kung ano-anong event bilang asawa. At hindi na bago sa kanya ang pagtinginan siya ng kung sino. Pero ito ang unang beses na makikita niya si Argus. Agad silang napansin ng mga tao sa loob. Ngumiti ang mga ito sa kanila at binati naman nila pabalik ang mga ito. Hindi rin nagtagal, nakipag-usap na si Andrew sa iilang investors at kakilala nito. Kaya naman nasa tabi lang siya ng lalaki at nagmamasid. Binabati ang mga taong bumabati sa kanya. Doon niya narinig ang isang sigaw na siya ring nagpatigil sa lahat. Denise? Boses ni Argus. Agad namang napatigil si Andrew sa pagsasalita at napatingin sa lalaki. Ikaw ba yan, Denise? Natigilan siya. Ilang hakbang mula sa kanila ay nakatayo ang lalaki. Tulala at gulat na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Akala ko patay ka na. Pinagluluksa ka ng lahat. At bakit mo siya kasama? Itinuro nito si Andrew na nanatiling malamig ang ekspresyon. Naguguluhan naman na napahawak sa ulo si Argus. Pilit na iniintindi ang nangyayari. Buhay ka? Buhay ka? Mabilis na inilibot ni Denise ang paningin at napansin niya ang mga naguguluhang mukha ng mga bisita. Ang iba, nagbubulungan. Habang ang ilan, nakatitig lang ng may pagtataka. Hindi mo ko maluloko, Denise. Sigaw muli ni Argus. Asawa kita. Bakit kasama mo ang lalaking yan? Plinano niyo ba to? Nagpanggap ka ba na namatay ka para makasama siya? Bahagyang nagulat si Denise sa sinabing iyon ni Argus. Isang kasinungalingan na pilit ipinipilit ng lalaki. Ngunit alam niya, hindi iyon ang magiging tingin ng iba. Sa kanilang lahat, patay na si Denise. At kung mayroon mang magsasabing buhay siya, tsak na iisipin nilang nababaliw lang ito. At ganoon nga ang nangyari. Halos sabay-sabay na nagtawanan ng ilang bisita. Habang ang iba naman ay umiiling-iling. She's Denmere Miles, Mr. Andrew Miles' wife. Paliwanag ng kausap ni Andrew. Kawawa naman. Bulong ng isang babae. Hindi pa rin nakaka-move on. Iniisip na buhay pa rin ang asawa niya. Tila naman, umakyat ang dugo sa mukha ni Argus sa narinig. Huwag niyo akong lukuhin. Kilala ko ang asawa ko. Kilala ko si Denise. Kahit mag-iba ka ng kulay ng buhok o magdamit ng sexy, alam kong ikaw ang asawa ko. Mariin itong sigaw. Mabilis siyang hinapit ni Andrew sa bewang. It's true. She's Den, my wife. Huwag mo kong ginagago, Andrew. Denise, halika na't umuwi na tayo. Akmang lalapit na ito nang kumapit siya sa braso ni Andrew. Who's that guy? Naguguluhan niyang tanong sa lalaki. May lalaki din na lumapit kay Argus at pilit itong hinihila palayo sa kanya. No, I'm not living without my wife. Sigaw nito at pilit na lumalapit sa kanya. Denise is dead. Sigaw rito ng isa sa mga lalaki. Agad na tumawag ng mga gwardya ang organizer ng event dahil maging ang mga inosenteng hindi kilala ang lalaki ay kinabahan dahil sa pagwawala nito. Sir, kailangan niyo na pong lumabas. Nakakaabala na po kayo. Pakiusap ng gwardya dito. Pilit na lumaban si Argus. Hindi kayo naniniwala. Siya si Denise. Kilala ko ang asawa ko. Kahit saan pa siya itago, hindi ako nababaliw. Ngunit walang nakinig sa lalaki. Hinawakan siya ng dalawang gwardya at marahas na hinila palabas ng hall. Pinanood niya ang dating asawa na patuloy na sumisigaw. Pilit na tinatawag ang pangalan ng babaeng nasa harap niya. Si Denise naman nanatiling nakatayo at nakakapit kay Andrew. Pinagmamasdan niyang lahat ng tao na hindi makapaniwala habang nakatingin sa papalayong si Argus.
Nakarinig pa siya ng mga usapan na nabaliw na ang lalaki dahil sa pagkamatay ng asawa. Kahit ang kausap ni Andrew, gulat na gulat sa eksena. Nakita niya ang pamimilipit ng mukha nito sa pagtataka. Parang hindi makapaniwala na may babaeng kamukha ng dating asawa ni Argus na nasa harapan nila ngayon. At asawa pa ni Andrew, ang kalaban ni Argus sa negosyo. Noong gabing yon ay halos hindi magkamayaw si Ethan sa pagtawa nang ikwento nila sa lalaki ang nangyari. Ang epic siguro ng itsura ni Argus. Dapat man lang, binidyohan mo Denise. Anong silbi ng iPhone 16 mo? Pang text lang? Dismayadong anito. I bet he is trying to find out who you are. Komento ng isa sa mga lalaki. Which he will never find out. Even your parents abroad are real people. Inayos ko yun kaya wala siyang mahanap na buta sa'yo. For now, you have to lie low. Think your next step. Suhestyon ni Andrew sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang larong sinimula ni Denise. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit siyang sumusulpot sa mga lugar na pinupuntahan ni Alice. Sa isang cafe, bigla na lang siyang uupo sa mesang katapat ng inuupuan nito. Sa isang bookstore, lilitaw siya sa likod nito. At hindi nagtagal, muli silang nagkita ni Argus. Sabihin mo sa akin, Denise. Pakiusap ni Argus isang hapon nang matagpuan siya nitong mag-isa sa restaurant ni Alice. Ikaw ba talaga yan? O niloloko lang ako ng isip ko? Nilingon niya ang lalaki. Malamig niyang tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Hindi kita kilala. At kung patuloy kang manggugulo, tatawag ako ng pulis. Napaatras si Argus, ngunit hindi ito umalis agad. Hindi ako naniniwala. Kahit ilang beses mong itanggi, kilala kita. Kilala ko ang mga mata mo, ang boses mo. Ikaw ang asawa ko. At hindi ako titigil hanggat hindi mo inaamin yun. Sa sandaling yun, nakaramdam ng halo-halong damdamin si Denise. Gusto niyang suntukin ng lalaki dahil sa sinabi nito, pero pinigilan niya. Narito ako sa posisyon ko dahil sa'yo. Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong buhay. Nakita niya si Alice mula sa hindi kalayuan, kaya naman tumayo na siya noon para umalis. Sapat na sa kanyang galit na nakikita niya sa mga mata ng babae. Noong sumunod na araw, tila sa kanya na umiikot ang buhay ni Argus. Bawat lalabas siya ng mansyon ni Andrew, sinusundan siya nito kahit palagi niyang kasama si Ethan. Napapansin din niya na maging si Alice, tila siya'y tinatarget. Hindi rin ito makapaniwalang kamukha niya si Denise na dating asawa ni Argus. Kaya naman maging ito, hinahanapan siya ng butas. Ang dami mong fans. Komento sa kanya ni Ethan. Hindi naman niya ito sinagot at nagpatuloy lang sa pagkain. Nasa isang restaurant sila at sa hindi kalayuan, naroon si Argus at si Alice. Naka-dine-in din para bantayan siya. At dahil nga sa paulit-ulit na pagsunod sa kanya ni Argus, ay halos hindi na nito naaasikaso ang kumpanya. Mas lalo tuloy lumalim ang tsismis na nababaliw na ang lalaki at siya namang ikinasaya ni Denise. Nakikita mo ba? Unti-unti nang nasisira ang imahe ni Argus. Lahat naniniwalang nababaliw siya. Pero paano kung gawin nating totoo? Gawin natin siyang baliw. Tumango si Andrew. Nakangisi ito na tila ba? Nakikita ang magiging resulta ng ginagawa nila. Tama ka. Maaari nating gamitin ang sitwasyon na to para umayon sa atin ang pagkakataon. Dahil sa mga chismis na kumakalat, ay unti-unting nag-alpasan ang mga kaalyado ni Argus. Ang mga investors ng kumpanya nito, isa-isa nang naglaho dahil sa isyu na pabagsak na ang kumpanya nito dahil nababaliw na ang lalaki. Baliw na siya. Wika ng isa sa mga board members na nag-resign. Hindi na maayos magdesisyon si Argus. Puro iskandalo na lang. Dagdag ng isa pang investor bago tuluyang binawi ang kanyang puhunan. Ilan lang iyon sa mga naririnig ni Andrew at Denise sa mga koneksyon nila. Ang imahe ng dating makapangyarihan at matatag na negosyante ay nabalot ng duda at takot. Sa mga party at event, napapansin na iniiwasan siyang lapitan ng mga dating kaibigan. Ang ilan pa sa mga ito, tuluyan ng hindi iniimbitang lalaki. Ngunit kahit ganoon, ay bilib si Denise sa dedication ng dating asawa. Hindi tumigil si Argus sa pagsunod sa kanya. Kung nasaan siya, naroon ito, nakasunod mula sa malayo, nakatayo sa dilim ng kalye, o minsan, nakaupo sa isang bench sa tapat ng mansyon ni Andrew. Hindi na ito nagtatago, lantaran ng pagbabantay nito sa kanya. Ayon dito,
naniniwala pa rin ito na siya si Denise at hindi mawawala yun. Kahit ang kabit nitong si Alice, nagsimula nang sumunod sa kanya. Nung una, pilit nitong binabaliwala ang ginagawa ni Argus, ngunit tila hindi na rin ito nakatiis. Isang umaga, nagdesisyon na mag-jogging si Denise. Doon na siya nilapitan ng babae para siya'y kausapin. Sabihin mo nga, mahina at nanginginig ang tinig ni Alice habang nakatayo sila sa isang park. Hinaharangan ito ang dadaanan niya, kaya wala siyang choice kung hindi ang kausapin din ng babae. Sino ka ba talaga? Nandito ka ba para maghiganti sa amin? Bakit parang ikaw si Denise? Ngumiti si Denise bago marahan na tinignan ng babae. Una sa lahat, hindi nga ako si Denise. At isa pa, kung ako nga siya, bakit ako babalik para maghiganti? Tanong niya bago bahagyang naglakad papalapit sa babae. Ano sa tingin mong dahilan kung bakit kailangan maghiganti ng isang babaeng patay na? May ginawa ba kay ni Argus kay Denise? Natigilan si Alice. Wala itong nasabi. So meron nga. No, wala no. I just don't want you to steal my man. Your man? Tinaasan niya ito ng kilay. As far as I remember, wala pang 1 taon na namatay ang asawa niya. Then, nagluluksa pa rin ang lalaki mo. How can he become your man if he's clearly ill? Sinamaan siya ng tingin ni Alice at sa halip na sumagot, nagmarcha ito paalis. Pinanood naman ni Denise ang babae habang nakakuyom ang mga kamay. Wait for it, Alice. I'll make sure na sabay kayong magdudusa ni Argus. Lumipas ang araw at sinimulan na ni Denise ang tunay na laro, ang dahan-dahang pagbaliw kay Argus. Sa araw ng anibersaryo nila, may nagpadala ng isang bouquet of roses sa lalaki. Wala iyong pangalan, pero agad na ina-assume ni Argus na mula iyon kay Denise. Agad itong pumunta sa mansyon ni Andrew para kumprontahin siya. Alam kong ikaw ang nagpadala nito, Denise. Alam kong ikaw yan. Agad siyang humalukip-kip sa harap ng lalaki. You have no evidence that it was me. Mariin niyang tanggi sa lalaki. Nakita niya na ilan sa mga dumadaan napapatingin na sa kanila ni Argus. Lalo na ang mga pamilyang nakatambay sa park ng subdivision na katapat lang ng mansyon ni Andrew. Everyone, my wife pretended to be dead. Sigaw ni Argus sa mga tao sa labas. And now, she tries to live as someone else's wife. Agad na nagtinginan ng mga tao sa labas. Si Denise naman, tahimik lang na pinagmamasdan ng lalaki. Then, what's happening? Biglang lumabas si Andrew mula sa loob ng mansyon at tumabi sa kanya. Mr. You stole my wife. Kumunot ang noo ni Andrew bago siya tiningnan. What's happening? Naguguluhan itong tanong. Agad naman niyang ipinaliwanag sa asawa ang nangyayari at agad siya nitong dinepensahan. Huh? Hindi niyo ako maluloko. I can call the flower shop right now. Go ahead. Hamon ni Andrew dito. Agad na nilabas ni Argus ang phone nito at nagdial. Nang sagutin nito ng flower shop, agad nito iyong ini-loudspeaker. Hello, this is Argus Yu. I wanna confirm if Denise Yu, my wife, is the one who sent the bouquet. Agad na sumagot ang nasa kabilang linya. Yes sir, Miss Denise Yu asked us about it 6 months ago, a week before she died, to arrange a flower for your anniversary. Thus, we decided to send it to cheer you up. I'm sorry for your loss, sir. Tila naubos ang dugo sa katawan ni Argus. Tulala ito habang nakatingin sa kanya. So, you're not the one who sent the bouquet? Tila hindi makapaniwala nitong tanong. Nagkibit balikat siya bago sumagot. I told you. Anya, bago niyaya niya na si Andrew na pumasok ng mansyon. Naiwan na tulala si Argus sa kawalan. Nang makapasok na sila sa mansyon, doon niya na hindi napigilan ng tumawa ng malakas. Did you see his face? Para siyang nakakita ng multo. Anya sa asawa. Tumangot-tango naman si Andrew. So you send him flowers on your anniversary? I wonder if I'll be able to receive wine. Inirapan niyang lalaki. Sira. Noong sumunod na gabi, gamit ang lumang susi na itinago niya noon, pumasok siya sa mansyon ni Argus. Una niyang ginawa ay ang patayin ng CCTV ng buong mansyon. Matapos gawin yon, ay tahimik siyang gumalaw sa dilim. Kabisado pa rin niyang bawat sulok ng bahay. Kaya naman, naging madali iyon para sa kanya. Sa kwarto ni Argus,
Iniwan niyang isang bakas ng paa, isang malinaw na marka sa gilid ng kama. Nag-set up din siya ng isang maliit na hidden camera para malaman niyang magiging reaksyon ng lalaki. At gaya ng inaasahan niya kinabukasan, agad na napansin ni Argus ang bakas. Kita niya sa camera ang unti-unting pamumutla ng mukha ng lalaki. Alice, may ibang tao rito kagabi. Nanginginig nitong sabi. Itinuturo ang bakas na iniwan niya. Halata din naman na natakot si Alice. Ngunit nang ipatawag ng dalawang mga gwardya, wala silang nakitang ebidensya. Sira ang CCTV kaya hindi nila alam kung may nakapasok ba o ano. Noong sumunod na gabi, muli siyang pumasok sa mansyon kasama si Ethan. Iniwan niyang bahagyang nakabukas ang isang aparador habang naliligo si Argus. Doon din niya natagpuan ang diary niya noong naroon pa siya sa mansyon. Agad niya itong kinuha at nagsulat sa bakanting pahina ng diary, pagkatapos ay iniwan niya itong nakabukas sa may kama. Nang marinig na niyang papalabas si Argus ng banyo, mabilis siyang tumakbo papuntang bintana at saktong pagbukas ng lalaki ng pinto, siya namang pagtalon niya palabas. Malakas na hangin tuloy ang sumalubong kay Argus at hindi rin nagtagal ay nakita niyang lumapit ito sa kama at pinulot ang diary. "You killed me." Yun ang mga salitang nakasulat sa libro. Bagay na naging dahilan para mabitiwan ni Argus yun, at kahit hindi pa ito nakakapagbihis, mabilis itong tumakbo papalabas ng kwarto. "May multo rito!" Sigaw ni Argus, habol ang hininga. Mukhang nagtatawag na ng tulong ang lalaki. Doon naman lumabas mula sa ilalim ng kama si Ethan. Kinuha nito ang diary at pinunit ang pahinang pinagsulatan ni Denise bago ito binalik sa kama. Nang bumalik si Argus kasama si Alice at isang guard, wala na ang sulat. Tanging diary na lang ni Denise ang naiwan, at kahit anong paliwanag ni Argus, hindi pa rin naniniwala ang mga kasama nito sa kanya. Paulit-ulit na pumunta si Denise sa bahay ni Argus, at hindi nagtagal, tila mismong isip na ni Argus ang kumalaban dito. Tuwing gabi, kita mula sa hidden camera na tila hindi makatulog ang lalaki. Minsan pa, magigising ito sa gitna ng mahimbing na pagtulog at magsisisigaw. "Patahimikin mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mo na akong guluhin." Paulit-ulit nitong sinisigaw yun na maging si Alice ay nagigising na rin sa pagtulog. Minsan ay papakalmahin niyang lalaki, pero minsan magagalit pa ito rito. Maging ang pabango ni Denise na inispray niya sa buong kwarto isang beses, naging dahilan ng pagwawala ni Argus. Halos magsisisigaw ito na hindi niya nakaya ang lahat. "Ayoko na! Ayoko na!" Paulit-ulit nitong sigaw habang nagmamakaawa sa kung sino. Pero kahit anong tingin ni Alice, walang makita ang babae. Tanging madilim lang na silid nila. Dahil sa hindi mapaliwanag na mga kilos at iskandalo ni Argus, tuluyan na itong tinanggal sa pagiging CEO. Ang mga investor din nito lumipat sa kumpanya ni Andrew. Ang mga empleyado na matagal nang naroon para sa lalaki, isa-isa nang nag-resign dahil sa nagbabadyang pagbagsak ng kumpanya. Maging ang mga kaibigan ni Alice, nagsimula na ring layuan ng babae dahil sa pagkakaroon nito ng ka-live-in na nababaliw na sa kung anong hindi maintindihan na dahilan. Dahil din sa sobrang expensive ng lifestyle ni Alice, unti-unting naubusan ng pera si Argus. Naiwan na lamang sa lalaki ang mansyon kung saan sila nakatira ni Alice. Wala na din itong maid at halos maibenta na nila ang mga gamit doon. Ayon sa balita ay hindi na rin maayos ang lagay ni Alice. Ngayon ay nagsisimula na ring magduda ang babae kung tama bang pinasok nitong relasyon. Ngunit hindi pa kontento si Denise. Mas lalo pa siyang naging mapangahas. Hindi na lang siya nagiiwan ng bakas ng paa. Minsan, binubuksan niyang ilaw sa sala at biglang pinapatay kapag naroon si Argus. Minsan, nilalagyan niya ng piraso ng lumang damit ang kama nito. Damit na dati ay sa kanya. Isang madaling araw, nagising si Argus sa tunog ng piano sa ibaba. Agad itong naglakad papalabas para silipin sana yon. Nang marinig ni Denise ang yabag ng lalaki, agad niyang inayos ang piano at nagtago. Kaya naman pagdating ng lalaki sa music room, nakita nitong maayos na nakalagay ang piano. Walang bakas na ito'y ginamit. Wala rin kahit anong musika siyang narinig. Pawang katahimikan lamang ng gabi. "Diyos ko!" bulong ni Argus, halos mabaliw sa takot. Napaluhod na ito sa harap mismo ng piano
at doon na humagulgol. Mula sa pinagtataguan ni Denise, pinanood niya ang dating asawa na humahagulgol. Wala na siyang iba pang nararamdaman kung hindi kasiyahan dahil sa unti-unti nang pinagbabayaran ng lalaki ang kasalanang ginawa nito sa kanya. Naging sunod-sunod ang mga insidente hanggang isang gabi, nahuli na lang ni Alice si Argus na nakikipagtalo mag-isa sa harapan ng salamin. "Hindi ka totoo, patay ka na, hindi ka na babalik," sigaw ni Argus. Hawak-hawak ang sariling buhok. Agad na lumapit dito ang babae at pinigilan si Argus na saktan ng sarili. "Argus, kanino ka ba nakikipag-usap?" Mahina at takot na sabi ni Alice. Lumingon si Argus sa babae. Pawis na pawis at halos walang buhay ang mata. Siya si Denise, nandito siya. Hindi siya namatay, babalikan niya ako." Napaatras si Alice. Hindi alam kung maniniwala ba o iiyak na lang. Sa huli, tuluyan na rin itong humagulgol habang hawak si Argus na patuloy na sumisigaw sa salamin. Mula sa bahay ni Andrew, pinapanood ni Denise ang eksenang yun. Pinagmamasdan niyang pagbagsak ng dating makapangyarihang lalaki. At isang Argus na puno ng yabang at kasakiman, ngayon ay basag na at mukhang nababaliw pa. Habang nakatayo sa likod niya si Andrew, nakatingin din sa live footage ng hidden camera na ikinabit nila. "Ito ang simula ng tunay mong bangungot, Argus," bulong ni Denise. "At ako mismo ang multong hindi mo na kailanman matatakasan." Hindi na nga siya nagtaka ng kinabukasan, nabalitaan niyang binisita ng lalaki ang puntod niya. Doon sa harap ng malamig na lapida, napaluhod ito habang tumutulo ang mga luha. Humingi ito ng tawad sa peking si Denise kahit pa walang sumasagot dito, maliban sa hangin na humahampas sa kanyang batok at tila ba ay pinagtatawanan pang lalaki. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Argus. Nakikita ito ng mga nakakakilala dito na naglalakad sa kalsada at tulala at kung minsan tumatawid kahit may sasakyan. Kung saan-saan na rin ito natutulog at kahit sunduin ni Alice, hindi ito sumasama. Iba na rin ang tingin nito sa babae. Tila hindi niya na nakikilala ang kinakasama. "Hindi ka totoo," sigaw ni Argus kay Alice sa isang park isang umaga. Nanginginig na ito sa lamig pero hindi pa rin ito umaalis sa kinauupuan nito. "Patay ka na! Patay ka na!" Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang nakakakita kay Argus. Maging ang media ay nabahala na, lalo na nang magsimula na itong magsalitang mag-isa. Tuwing umaga, naglalakad ito sa park sa harap mismo ng bahay ni Andrew at sinisigawan nito ang kung sino mang makita. "Hindi ka totoo! Walang totoo sa inyo!" Paulit-ulit nitong sigaw sa mga tao sa subdivision na naging dahilan para magtakbuhan ng mga yun. Minsan pa, bigla na lang itong luluhod sa harap ng isang lalaki bago iiyak at hihingi ng tawad. "Patawarin mo ko, Denise! Patawarin mo ko!" Paulit-ulit na sambit ng lalaki hanggang sa hindi inaasahan ni Denise ang nangyari. Isang araw, ginising na lang siya ni Ethan. Ipinakita nito sa kanyang cellphone. Agad naman niyang inagaw yun at papatayin na sana dahil sa pag-aakalang isa lamang iyong video ng kung ano. Nang makita niyang live na balita yun. Sa harap, nakaupo si Argus. Tila isang press conference ang lalaki at may hawak na litrato. Litrato niya. Litrato ni Denise. "Siya, si Denise," nanginginig na sabi ng lalaki sa harap ng kamera. Tulala ito sa kawalan at tila hindi alam ang sinasabi. "Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang nagutos na patayin siya." Kita sa live na nagkatinginan ng mga tao. Ang iba'y napatakip ng bibig. Ang iba ay umiling, halatang hindi naniniwala. Pero ang mga press, panay ang kuha ng litrato ng lalaki at paulit-ulit na tinatanong. "Totoo ho ba yung sinasabi ninyo? So technically, inaamin nyo na gumawa kayo ng isang krimen? Ano pong naging rason ng pagpapatay ninyo sa asawa ninyo? Maaari nyo ho bang sabihin sa amin ang buong detalye?" Ngunit si Argus, patuloy lang sa pagkukumpisal. Tila ba ito lang ang natitirang paraan ng lalaki para gumaan ang kanyang dibdib. "In-arrange marriage kami ni Denise para sa benefit ng kumpanya. Ang totoo, ayoko talaga sa kanya. Hindi ko siya gusto, kahit isang taon na kami magkasama sa iisang bahay. Akala ko nung una, ayos lang na naibibigay ko ang needs niya. Okay lang na maging civil kami.
Pero alam kong mahal ako ni Denise. Kaya naman talagang nakisama ako sa kanya. Mainit ang mga ilaw ng kamera. Nagsisiksikan ng mga mamamahayag. At lahat ay sabik marinig ang sasabihin ng dating makapangyarihang negosyante. Bakit ninyo ginustong patayin siya kung ayos lang naman pala ang pagsasama ninyo? Sigaw ng isang reporter. May nakilala ako. Mahinang sagot ng lalaki. Ngunit rinig ng lahat dahil na rin sa mic sa tapat nito. Nung una inakala kong hanggang toy lang ang tingin ko kay Alice. Pero minahal ko na siya pagkaraan ng ilang buwan. Noong naging seryoso ng relasyon namin. Ginusto ko nang makipaghiwalay kay Denise. Pero may problema. Major investor ng kumpanya ng pamilya ko ang pamilya ni Denise. At kung makikipaghiwalay ako, magiging malaking loss yun sa parte ko. Kaya naman umisip ako ng ibang paraan. Paraan na hindi mahahalata ng lahat. Hindi napigilan ni Denise ang pagkuyom ng kamao niya dahil sa narinig. Nagsimula ng manggilid ang mga luha niya. Kaya naman, agad siyang inalo ni Ethan. Nagpatuloy sila sa panunood ng live. Matagal ko na tong tinatago. Ang lahat ng tao, naniniwala ng aking asawa si Denise, ay namatay sa isang aksidente. Pero hindi yun ang totoo. Nabulabog ang mga tao. Panay ang kuha ng picture ng mga journalist. May mga nagmamadaling nagsusulat. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Hati ang opinyon ng mga nasa presscon. May mga hindi naniniwala at iniisip na tuluyan ng nabaliw si Argus. Pero may mga matyagading nakikinig. Ako mismo nagutos. Gusto ko siyang mawala. Gusto kong maging malaya. Kaya naman pinapatay ko siya. At ngayon bawat gabi, binabagabag ako ng kanyang presensya. Hindi ko na kaya. Patawad. Patawad, Denise. Bigla na lamang humagulgol ng iyak si Argus. Muling nagkagulo. Ang iba'y hindi makapaniwala. Ang iba na may galit na galit, sumisigaw ng hustisya. Ngunit ang pinakamahalaga, kumalat ang balita. Sa telebisyon, radyo at internet, si Argus ang naging headline ng balita. Hindi na napigilan ni Denise na umiyak ng husto. Habang lahat ng mata ay nakatuon kay Argus, siya naman ay tahimik na nanonood mula sa isang sulok ng kanyang tinutuluyang mansyon. Yakap-yakap siya ni Andrew at sabay nilang pinapanood ang coverage ng sunod-sunod na balita. At sa bawat salitang binibitiwan ni Argus, mas lalo siyang napapaiyak. Sa wakas, mahina niyang bulong, mas lalo pa siyang yumakap sa asawa. Siya mismo ang sumira sa sarili niyang pangalan. Ngayon, hindi na siya iiwan ng media. At kahit anong mangyari, hindi na titigil ang pamilya ko hanggat hindi siya nakukulong. Hindi na niya kailangang patayin si Argus sa pisikal na paraan. Ang mas matindi, pinatay niya na ito sa mata ng lipunan, ng negosyo at ng lahat ng taong naniwala sa kanya. Matapos ang sunod-sunod na balita, hindi na makalabas ng bahay si Argus nang hindi sinusundan ng media. Ang dating mansyon na puno ng karangyaan ay tila naging kulungan na nito. Si Alice na dati kabit lamang, ngunit ngayon ay natali na rin sa iskandalo. Isa na rin ito sa main suspect ng mga pulis. At kahit anong pagtanggol niya sa sarili at sa lalaki, wala nang naniniwala sa kanila. Ang lahat ngayon ay gustong makulong ang dalawa. Maging ang pamilya ni Denise, gumagawa na ng hakbang kahit pa sinong kumalaban sa mga ito. Maging ang pamilya ni Argus, labis din ang kahihiyan na sinapit, lalo na nang muling mabalita na lumabas ang lalaki na walang saplot sa katawan. Naglalakad sa kalsada habang humihingi ng patawad kung kanino. Kaya kahit ayaw ng mga ito, wala silang nagawa kung hindi ang mag-step up. Napilitan ng mga ito na dalhin ng lalaki sa isang mental hospital, kung saan ito itinali sa malamig na kwarto. Doon ito gagamutin at kung maging maayos, tsaka na ikukulong. Samantala si Alice, ang kabit na matagal na ring naging kasabwat sa lahat ng kasamaan ni Argus, ay hindi nakatakas sa pamilya ni Denise. Sa dami ng ebidensya at testimonya laban sa kanilang dalawa, kung paanong ito palang nagsulsul kay Argus na gawin ang krimen na yon, kinasuhan siya ng pagiging kasabwat sa pagpatay kay Denise. Ang mga hawak niyang yaman ay nakumpiska at siya mismo'y nakulong. Kung dati nababalot siya ng ganda, karangyaan at paghangang ibinigay ni Argus, ngayon na isang bilanggo siyang walang makalingon ni isa sa mga taong dati, humahanga sa babae. Sa kabilang banda, si Denise ay nanonood lang ng mga nangyayari. Sa bawat balitang lumalabas tungkol sa dalawa, sa bawat artikulong naglalabas ng detalye ng kanyang krimen,
At sa bawat bulong ng taong hindi makapaniwala, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Natapos din. Bulong niya habang hawak ang tasa ng kape, nakaupo sa tabi ni Andrew. Hindi ko na kailangang itago ang sarili ko. Nakamit ko na ang hustisya. Marahan siyang niyakap ni Andrew. Hinalikan siya nito sa noo bago tila wala sa sariling nagtanong. Gusto mo bang ibalik natin ang pangalan mo? Gusto mo bang kilalanin ka ng lahat bilang Denise? Ang babaeng biktima at nakaligtas? Tahimik siyang napaisip. Maaari niyang ibalik ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan, at ang pagkatao niyang ninakaw sa kanya ni Argus. Ngunit nang titigan niya si Andrew, nakita niyang lalaking palaging nariyan para sa kanya. Sa bawat plano, sa bawat panganib, at sa bawat pangarap ng bagong simula. Hindi, ayoko na. Mas gusto ko nang maging asawa mo. Hindi na mahalaga kung makilala pa ako bilang Denise. Ang mahalaga sa akin ay ang makasama ka. At bilang si Denmere Miles, magsisimula akong muli. Ngumiti si Andrew at bago pa siya makapagsalita, siniil na siya ng halik ng lalaki. Ilang linggo matapos ang iskandalo, nagdesisyon silang umalis ng bansa. Bit-bit ang bagong pangalan, bagong papel at bagong buhay. Nagtungo sila sa Amerika. Sa eroplano, habang nakatanaw si Denise sa ulap sa labas ng bintana, naramdaman niya ang pagluwag ng dibdib. Ang bawat milyang inilalayo nila mula sa bansang puno ng sakit at alaala ay katumbas ng bawat bigat na inaalis mula sa kanyang puso. Paglapag nila sa Amerika, sinalubong sila ng malinis na hangin at katahimikan, malayo sa ingay ng media at chismis. Doon, nakahanap sila ng bahay sa isang tahimik na bayan, malapit sa dagat. Ang mga kapitbahay ay mababait at walang nakakakilala kung sino siya noon. Makalipas lamang ang ilang buwan, nagdesisyon silang magpakasal. Hindi na tulad ng unang kasal niya, na puno ng panlilinlang, takot at pagtataksil. Ang kasal nila ni Andrew ay simple, ngunit totoo. Sa isang maliit na simbahan sa tabing dagat, sa harap ng ilang malalapit na kaibigan ni Andrew at ang grupo nila Ethan na tumulong sa kanila mula simula, naglakad siya patungo sa altar na may suot na puting damit at hawak ang bouquet ng bulaklak. Hindi ito marangya, ngunit naramdaman niya ang purong kaligayahan. Sa bawat hakbang, tila iniiwan niyang lahat ng bangungot sa nakaraan. Then, wika ni Andrew habang hawak ang kanyang mga kamay. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Ako ang magiging tahanan mo at ikaw ang magiging buhay ko. Andrew, mula pa nung umpisa, ikaw na ang tumulong sa akin na maging matapang. Mula sa araw na to, ipinapangako kong magiging matapang ako. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi maging sa ating dalawa. At doon, sa gitna ng katahimikan ng simbahan, formal na silang kinasal, hindi lang sa papel, kundi sa puso nilang dalawa. Lumipas ang mga taon, natutunan ni Denise na mabuhay ng payapa. Hindi na siya natatakot sa dilim. Hindi na siya nagigising sa bangungot. Sa halip tuwing umaga, ginigising siya ng halakhak ng kanilang mga anak. Oo, nabuo nila ni Andrew ang isang pamilya. Dalawa ang kanilang naging anak, isang babae at isang lalaki, na parehong puno ng sigla at may inosenteng kaligayahan. Sa bawat tawa ng mga bata, naramdaman ni Denise ang isang bagay na akala niya hindi niya na mararamdaman muli, ang tunay na tahanan. Paminsan-minsan, binibisita sila ng mga kamag-anak niya na siyang kinontak nila nung araw ng kanilang kasal. Ipinaliwanag nila ang lahat sa mga ito at natuwa naman ang pamilya niya dahil buhay siya. Kahit paanong nangyari, ang katotohanang buhay siya ang pinakamahalaga para sa mga ito. Minsan, habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa dalampasigan, napaluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Salamat, Andrew. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, isa na rin akong aninong nagtatago sa dilim. Ngumiti si Andrew bago siya niyakap at sabay silang tumingin sa malawak na karagatan. Isang simbolo ng kalayaan at bagong simula. Samantala, ayon sa koneksyon nila, si Argus ay nanatiling nakakulong pa rin sa loob ng mental. Wala nang nakakaalala sa kanya bilang isang respetadong negosyante. Sa tuwing titingnan siya ng mga doktor, nakikita lamang nilang isang lalaking walang katinuan
Nakatingin sa dingding, paulit-ulit na binubulong ang pangalan ni Denise. Humihingi ng tawad sa isang taong wala na. At si Alice, sa likod ng rehas, ay unti-unti na ring nakalimutan ng lipunan. Ang dating magaganda at makukulay niyang damit, napalitan ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Wala man lang kahit isang taong nagtangkang dumalaw sa babae. Tila maging ang mga kaibigan at kamag-anak nito, kinalimutan na din siya. Ngunit wala nang pakailam doon si Denise. Masaya na siya sa buhay na may asawa at simpleng buhay na mayroon sila ni Andrew. Isang patunay na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo.